Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast. Ayun. Ingo, long time no siya. Tagal natin hindi nag-record. ano to, sa mga nakikinig, nag-back-to-back recording kami ng episode 20, anong episode na ba dapat to? 29. Oo, episode 29 to. So, nakakatapos lang din namin mag-record ng episode 28. So, pakinggan ninyo yan. So, ang mangyayari nga lang, since double recording tayo ngayon, baka wala tayong mababasang comment sa Spotify. Pero hindi, okay lang. Pwede to. Gagawin natin to. Pag lumabas na yung episode 28. Sa undas. Paglabas ng episode 28, may mga magko-comment doon. Oo. Yung mga comment doon, pwede nating basahin yan. Idudugtong ko na lang dito. Ako na mag-i-edit. Idudugtong ko yan dito. So, kaya mag-comment pa rin kayo dito sa episode na to. Tsaka yun nga, umpisa ko na, i-follow nyo pa rin kami ha. So, Ingo, ano bang balita ngayon dyan sa Pilipinas? Dito? Teka lang, ano ba balita dito? Wala, tungkol sa hindi matanggap ni Sarah yung pagtanggal ng confidential funds eh. Hindi niya tanggap pare, hindi niya tanggap. Si Sarah, di ba ano yun? Hindi ko matanda kasi dati ang akala ko kay Sarah. Akala ko part siya ng LGBT eh. Kasi naka-butch cut siya. Oo, nagulat nga ako may asawa yun eh. Tapos nananapak ng tapos nanapak pa siya, di ba? Oo, may sinapak pa siya, di ba? So, akala ko dati, parang tibu siya. So, medyo naguluhan ako dun sa kasi yung may asawa pala siya. So, yung bilang yung nabanggit natin yung tungkol sa mga ganyan, sa mga LGBT, yun yung magiging topic natin ngayon. Yung mga, mailusot lang. Yung mga woke LGBT na, na mga... Makaisipin nila, woke talaga si Sarah. Hindi naman woke si Sarah. Ano lang, nailusot lang pinilit ko lang ilusot at para mapunta dun yung usapan. Kasi para kailangan medyo ma-work up tayo para mapagkwentuhan natin ng maganda yung tungkol sa mga woke LGBT. Ikaw ba, ano ba dyan, Ingo? Ako, tawag doon, di ko masasabi na matagal ko ng issue eh. Hindi, ibay ko yung term. Matagal ko ng observation na pagdating sa LGBTQ++ at kung ano man yung mga alphabet pa na included doon. Talagang pauso ng mga Western countries to eh. Kasi kung isipin natin dito sa Southeast Asia, yung sa Thailand, ang tawag ng mga doon yung mga lalaking na transgender, mga ladyboys. Ladyboy. Hindi nga nila tinatawag yung sarili nila na transgender sila. Transgender. Na babae ako. Trans man, trans woman. Ladyboy. Ladyboy na. Kumbaga parang, nga naman. Talagang hindi din nila kinakahiya kung talagang lalaki sila. Kaya nga ladyboy pa rin yung nila eh. So, pagdating sa Western culture naman, parang nagiging out of hand na para sa akin. Kasi may mga instances na some people identifies as different race. Like meron nakita, Hindi pa sa Pilipino. Oo, yung Caucasian identified himself as Filipino tapos hindi naman mo mag-Tagalog. Ano yun? Ulo, mga putang ina. Tapos yung sinend ko na na clip na sa Australia yata yun, nag-rugby. Tapos tinakil siya ng lalaki sa all-girls rugby team. All girls. Oo, so talaga, wow, white people thing. Actually yung pagiging woke. Oo. Yung mga woke na mga LGBT. Yung sa Pilipinas medyo madami na din eh.
parang ano lang it's more of a white person thing eh. Masyado Oo. lang tayong colonial mentality, sa totoo lang. Yung mga daming mga woke na ganyan. Nakikisunod tayo dun sa mga uso sa Amerika, yung mga lumalabas sa mga kasi lahat naman yan galing sa Amerika eh. Pero eto di-disclaimer ko lang din, hindi natin dini-discount yung mga member ng mga LGBT na nagkaroon din ng abuse. Na ito, uumpisa ko na din yung sa India. Alam mo ba sa India, pagka bakla ka, tatanggalin ka nila sa pamilya mo eh. Di-disown ka? Hindi ka lalaki sa pamilya mo, oo. Tapos, ilalagay ka sa isang community na puro kayo mga bakla. Pero ilalayo ka sa pamilya mo, ipapatapong ka ng pamilya mo doon Pucha, sa parang parang may sakit ka ano. lang Parang Oo, may parang gano'n. leprosy ka. So, hindi pa culture nila yon Oo. and tanggap yun sa India. Hmm. Na if you think about it, parang sobrang harsh. Pero Oo. that's their culture. So, Hmm. yung mga ibang na-o-offend para dun, wala naman kayo dun eh. So, dapat Oo. hindi rin kayo na-o-offend para sa ibang tao. Kung sa kanila, sa culture nila is tanggap yun, bayaan natin sila. Bayaan natin sila yung lumaban para sa sarili nilang rights. Hmm. Hindi mo kailangang ikaw yung lumaban para sa tsaka yung mga sinasabing na gender is a social construct. Ay, putang ina, oo. So, ano yan eh, medyo ang issue ko, may mga problema lang din ako kasi diyan pagdating sa yung mga bata daw hindi daw makapag-decide whatever their gender is. Oo, oo. Kailangan sila na yung magde-decide. Yung mga tipong habang hindi pa sila 18 non-binary muna sila. Non-binary. Pero kaya nga may magulang yung mga bata kasi tayo yung magga-guide sa tama. Oo. Hindi ko sinasabi na mali yung yung pagiging bakla or tomboy or whatever letter in that alphabet. Pero tayo rin yung nagga-guide kung ano yung society natin. Yung magulang, as a parent, iga-guide mo yung bata kung saan yung alam mo na dun sa norm. Hindi and ibibigay mo sa kanya kung ano yung norm and kung ano yung alam mo or kung ano yung nasa society natin. I-e-educate mo siya pero hindi mo siya i-influence to be something. And hindi ko rin dini-discount yung fact na mahirap yung buhay ng ng mga LGBT. Hmm. So, why would you convince your kids na maging LGBT? Kasi alam mo, ikaw mismo na alam mo yung buhay ng pagiging bakla or tomboy eh. Mahirap. And hindi ko yung dini-discount sa kanila na mahirap yung naging buhay nila, binubugbog sila, inaasar sila, hindi sila tanggap ng mga tao. Nakakaawa kung tutuusin. So, para sa akin na yung sa-subject mo yung mga bata to Hmm. that, you give them that choice na parang, um, hindi hindi pa nila alam kung ano sila. They don't know what the social what it's a gender gender is a social construct, blah, blah, blah. Hindi dapat sila yung mag-decide kung ano sila. Paano mag-decide sila? 'Di ba nga may binanggit sa akin si Tito P na ganyan eh. Tito P ng ano bang podcast si Tito P ulit? For the podcast ni Tito P. Pakinggan ninyo 'yan. 'Yan. May sinabi si Tito P, may tropa daw siya, ang anak gusto maging dragon. So papaano 'yun? You support it? Binugbog ba yung anak na yun na gustong Hindi, maging hindi dragon? naman. Will you support that your kid wants to be a dragon? Kakapitan mo ba siya ng buntot? Kasi yung nangyayari ngayon sa Amerika, yung mga batang gano'n nga daw, nawawala na yung right yung magulang, nagiging tagged as domestic violence pagka hindi ka nag-agree dun sa ng Anong bata. bata? Pero Kasi kasi yun yung napapanood ng bata sa social media eh. And they think it's cool. pero kasi napaka-weird na bibigyan mo yung mga minors ng will nila or sila magde-decide kung ano yung gender nila. Pero parang kung ganun yung gusto nilang gawin, bakit hindi nilang nila din gawing voter yung
yung mga Oo, bata. yung mga bata, di ba? Since sinasabi nila na, hindi, may isip na yan. Kaya nila mag-decide on their own. Eh di gawin natin, botahan din yung mga bata. Well, sa sa US wag dito sa Pilipinas, Diyos ko. Dami ng bobo dyan. Oo. So yun nga, parang sa akin, tangina, di ako, nung bata ako, gusto ko talaga maging super saiyan eh. Hindi naman nangyari. Kahit anong sigaw ko eh. Wala. Hindi talaga. Kahit pumutok So, na yung ugat sa noo mo, no? pero yung ang nangyayari nga daw, medyo nakatakot kasi ang nangyayari nga daw sa yung mga ganyan, yung sinusupport daw ng mga magulang, tinuturukan sila ng puberty blockers, yung mga bata. Kinaka-straight. Oo, Oo. para wag mag-develop yung katawan until the time that they decide whether or not they want to be a male or a female. Kaya So na. parang yung mga they are playing gods. Mm. Sa opinion ko lang na parang hindi kasi natural, hindi kasi nature yan eh. Oo, hindi siya talaga natural. Katulad ng napag-usapan natin sa previous episode na more sa anxiety. Yung pagke-take din ng ng antidepressant tsaka anti-anxiety meds, ideally hindi siya forever kasi eh may may mawawala. I mean, mawawala na yung personality mo eh. Kasi may mga Mm. certain chemicals, like for example, ako personally na lang, doon sa titake kong meds, pare, nawawalan na ako ng quote unquote saya. Ganun. Talaga? Oo. So what more pa kaya sa puberty blockers? So feeling ko mas matapang yun. As in, gano'n pala yun. So, kaya pala dapat tine-therapy 'no? May gano'n Oo. mas imbis na yung kasi nawawala yung nagiging dependent ka na sa gamot. Oo, tas mabubura yung personality mo, magiging ibang tao ka na talaga. Shit, tangina. So Lalo na talaga, kunyari nangyari yan sa bata. oo, imagine mo Parang sa bata yan na mababa pa yung blank canvas awareness. pa naman yung mga bata. Oo. So, parang yun kaya marami rin yung mga nagkakaroon ng mga ewan ko. Pero ako 'pag naisip mo dati kasi hindi naman gano'n kadami yung mga ganyan. Nothing against the LGBT Mm. community, pero hindi siya gano'n kadami before or baka hindi lang sila nag-a-out, ewan ko. Pero, feeling ko malaking bagay din yung media, yung mass media na napapanood ng mga bata or napapanood natin. To think na, "Oh, I'm not alone." O, okey. Baka confused ako, okey. So, malamang ko ganito, eto pala ako. So, At ewan ko. saka tawag dun, naging political din siya eh. So imagine yun if isang politician, let's say sa US well, nire-relate ko lang sa yung politics sa US dito sa Pilipinas. So balik na lang tayo sa Pilipinas. Imagine mo yung sa isang politician dito sa Pilipinas na nagsusupport sa LGBTQ, na nagsusupport sa gay rights, goods lang yan. Pero pag nagsusupport na sila ng mga tipong yung mga pronouns nila na sa driver's license, na magkakaroon ng 10 choices ng pronouns, may mga voters na gusto silang i-secure kaya sila nagsusuporta ng mga Oo. ganyan. I mean, yung identity tsaka yung kung paano ka mag-express sa sarili, okay lang yan, all goods lang yan. Pero to the point na i-bend mo yung truth, tapos Oo. i-preach mo pa sa mga bata na, uy, alam mo ba na madaming genders, Mm. tapos di porket may patutoy ka or may kabaliktaran ng patutoy, yun na yung gender mo. Pwede kang maging kahit ano paglaki mo. Ayan. Di nalason na. Ako, I make sure na tinuturuan ko yung mga anak ko Pero di ba na diyan parang parang mas woke ba? hindi masyado kasi yung Australia is, um, it's a very masasabi mo na homophobic country ang Australia, eh. Seryoso?
hindi siya masyadong Hindi siya masyadong although open? ang sinasabi nga nila mataas daw, marami daw LGBT sa Sydney Hmm. at may mga ganyan-ganyan. Pero 'pag dumating sa office, dito hindi siya gano'n not that they don't accept it, pero they don't talk about it. Oo. Pero alam mo na kunwari meron yung, Pride Pride Month? Month, Oo. merong talagang mga tao hindi sila a-attend. Kasi Ano yun, parang they don't boycott? really Bino-boycott bino-boycott pero alam mo yung hindi lang sila magsasalita, sasabihin na, hindi ako pupunta kasi ano. It's not my Ako thing. lagi ako nandun kasi may pagkain, kukuha lang Okey. ako pagkain. So, pero yung hindi sila same hindi lang sa LGBT, yung Australia is medyo sila, yung sa pagdating din sa babae, women's rights, Hmm. medyo hindi pa gano'n ka-mature. Yung to the point na mas mataas ang sweldo ng lalaki kaysa sa babae, may gano'n pa rin dito. Hmm. So, hindi siya gano'n yung sa iniisip ng mga wala sa Australia na gano'n ka-progressive, hindi pa Oo. din. Hindi pa rin gano'n ka-woke. Hmm. Very old-fashioned dito. Although tinuturo na rin sa school yun sa mga LGBT. May kaklase nga si Rigo, non-binary, na hindi ko nage-gets, hindi ko naintindihan, na although Binubug yun nga binubugbog siya, hindi naman? hindi Okey. naman. Parang may setting of expectations yung mga teacher na, si Hmm. ganito, bagong student siya, siya, non-binary siya. Saan siya Um, nagsi-CR kung non-binary siya? Yun ang hindi ko alam. Siguro babae, pero ewan. So, tatanong ko sa anak ko kung saan siya nagsi-CR. Pero yun, Oo. Sa swing? may mga gano'n. May education naman tungkol do'n, pero Oo. hindi yung kagaya nung napapanood ko. May mga napapanood kasi ako yung sa Amerika na yung may mga drag queen na nagpupunta sa school Oo. and you Ah, can be whatever you want. naka-drag sila. Naka-drag, pupunta nagle-lecture na parang Oo. about LGBT and Mga adult sexuality. drag. Akala ko mga student na nagda-drag, Hindi. eh. And then sasabihin, "You can be whatever you want, blah, blah, blah." Hindi ako masyadong agree dun. So ako yung mga anak ko, kahit nakakapanood sila nung gano'n sa mga social media or sa YouTube, sinasabihan ko pa din na parang, ang gender talaga ng lalaki, ang gender is just male and female. 'Pag tinatanong ako about LGBTQ++, sinasabi ko, all you need to do is respect what their beliefs are. You don't have to Yes. agree with them, but you have to at least respect. And you Ye you always hear me joke about them. hmm. It just stays here in this house. You never say that joke outside. So alam nila yan, lahat ng mga sinasabi kong offensive, Hmm. it just stays here at home. Okey. Yun yung sinasabi ko sa mga anak ko. So alam nila na okay, ganito, ganito, okay, you're gay, you're ganito, you're ganyan. Sa bahay lang yan. Hindi mo yan Hmm. puwedeng sabihin sa labas. So, ito pa, buti nasabi mo 'yan, yung pag, e-educate sa mga anak mo tungkol sa LGBT. Ito yung mga napansin ko dahil tayong dalawa, Tristan, para tayo nasa corporate. Yung iba't mga corporate din not sure kung kung may mga purely Chinese or purely Asian na companies, kung same lang din ba yung approach. Pero yung mga Western, yung mga European countries, yung mga Canada, tsaka America na companies, nagbibigay din sila ng mga trainings for for ganyan for LGBTQ awareness, mental health awareness. So, siguro yun din yung isang trigger or isang reason kaya for Asian countries like dito sa Pilipinas ay nagkakaroon din ng quote unquote wokeness yung mga tao. Dahil, supported ako ng company ko, eh. Kung Oo. hindi ako kapag may ibang kumanti sa akin dahil sa pagiging non-binary ko, isusubukan ko sila sa HR, 'yan. Oo, may gano'n. Sa'min bawal ko nga sabihin yung gay, sa office. May Seryoso? isang beses nasabi ko, ah, "I don't care if he's gay, ganito, ganito." May nasabi kong gano'n. Oo. Sabi sa'kin nung ka-office mate ko, "This is the last time that you'll say that. Don't say that here." Shit. Because I don't want you to get in trouble because Mm. other people might hear you. Um, 'Wag mong babanggitin yung mga ganyan dito sa office kasi, Oo. um, parang ang hindi ko nage-gets,
hindi sila nagkaroon sila ng hindi naging maganda yung pagtrato sa kanila before. Oo. Pero ngayon naman okay na eh. But parang sobrang romanticize yung pagiging LGBT, and parang ang nagiging problema ko lang about them is ang gusto ninyo is equality. Pero what you're trying to seek is to be special. Oo. Special treatment in everything. Na parang sa maliit ninyong population, ang kailangang mag-adjust is yung majority ng mga tao. Gusto ninyong mag-adjust yung 97% of the world dahil just because may titi ka pero gusto mong tawagin kang Her. gusto mong tawagin kang she or her. Na parang 97% of us, hindi hindi namin yan naiintindihan. Can you give us time para at least ma-digest namin yung mga gusto ninyo? Yes, we do respect that, pero hindi ibig sabihin nun na naiintindihan namin. Dahil yan, bago yan sa amin. Pwedeng hindi na yan bago sa iyo kung ikaw ay isang woke na tao. Kung may nakikinig mang woke nitong episode na to, maaring ikaw naiintindihan mo yan. Ako bilang in my 40s, yes, nagigets ko yan, napanood ko, nakita ko yan. Marami kong bagay na natanong at marami kong bagay na hindi ako nag-a-agree. Pero kung yan yung choice mo, nirerespeto ko naman yan eh. Nirerespeto namin yan. Hindi mo kailangang magpaka um, um, loud and proud. Kasi sa totoo lang, yung mga nakikita ko na gano'n na loud and proud, it's a clear sign of insecurity na ikaw mismo hindi mo rin tanggap yung sarili mo eh. Kasi kung ikaw tanggap mo yung sarili mo, you don't have to explain anything to anyone. 'Di ba? Parang ako tanggap ko na meron akong pusong babae. And it ends there kasi tanggap ko 'yan eh. Hindi mo kailangang idiin sa kokote ng ibang tao na tanggapin ka. Kasi unang-una dapat tanggap mo yung sarili mo. 'Pag idinidiin mo sa ibang tao na dapat tanggapin ka nila, ibig sabihin nun ikaw mismo hindi mo tanggap yung sarili mo. Oh, tsaka buti nasabi mo yung Tristan, na hindi mo na kailangan ipalandakan sa ibang tao na ganito ka. Kung gano'n ka naman talaga. Kung lalaki ka, lalaki. Kasi parang tayo kapag sa straight guys, kapag nakarinig ka sa isang straight guy na sinabi na, "Uy pre, di ba mga lalaki naman tayo, di ba? So dapat pwede tayo magganito." So parang pinapaalala mo sa kanila na straight ako. So dapat dapat hindi kayo mailang sa akin. So parang parang may i-red flag niyo lang yun na, tangina ba yung sinasabi na straight siya? Hindi pa siya It's straight? obvious. Yun nga, di ba? It's obvious. Obvious naman eh. So hindi mo kailangang you don't have to explain anything to anyone as long as tanggap mo yung sarili mo. It's all about acceptance. Parang si Para sa Roderick akin Paulate, di ba? Si Oo, di ba? Kuya sabi, pre. Si pre. Yun lang, sa akin, yun ang yun yung tingin ko lang sa yung mga woke na mga tomboy or bakla or any. Kasi meron akong kaibigan na tomboy, tinanong ko eh, iba na ba yung mo? Ano ka na ba? He ka na ba? Yung pronoun mo? Kasi yan ay uso. He and him ka na ba? Sabi niya, putang ina, hindi ko alam yan. Basta, she pa din ako, babae naman ako eh. Pero iba lang yung preference ko. Oh, So, para sa kanila, it's black and white. Babae pa rin ako pero iba yung gusto ko. Oh. Sa necessarily gusto ko maging karoon ng titi, pero mas preference ko sexually, gusto ko maging mukhang lalaki. Preference kong maging jowa is babae. And it all ends there. Hindi ko kailangang pagsigawan na I'm loud and proud and this and that. Pinaglalaban ko to. Walang kumakalaban sa inyo. Walang kumakalaban. Pero Tristan, kasi ayun nga, coming from a passport holder na kulay brown, which is yung pinakamababang uring na passport. Curious ako sa mga first world countries na uso yung mga gayang klaseng pronouns.
kung yung passport ba nila or yung government IDs ba nila, may mga they, theirs, is, ers, or him, Well, she, ngayon nag-uumpisa na sa mga office na yung sa past office ko, yung huling project ko do'n is yung email signature malagyan ng pronoun. Yun. Napaka-ironic, 'di ba? Oo. Ako pa yung nag-lead nung project. Hindi galit na galit ka nun? Hindi naman ako galit na galit, parang nung in-explain sa'kin, sabi ko, "Ano 'to, lahat? Lahat ba kailangan?" Masama pa ba yung Kasi ano mo 'no? so yun, parang nagkaroon na lang ng parang request kung dapat isasama na yung pronoun mo kasi daw nagkakalituhan daw. Hmm. Ito So, sa passport may ano, may gender. yun nga, so ewan ko baka yung kung trans ka baka, um, ayan, 'to sabi ni Ed Tambutol na nandito sa audience natin, dito sa hospital sa US, part na ng patient's registration yung preference pronoun. Ito pala pare, sinabi sa akin ng isang kasama ko, Hmm. meron daw siyang kasama ko dito kanina sa party, sabi niya may isang nurse daw dun na trans woman, lalaki. Hmm. May mga iba silang patient na ang gusto babae, yung Oo. mag-aasikaso. Oo. So minsan yun daw yung napupunta, Oo. trans yun. Oo. Respectfully naman daw yung mga tao na sinasabi na, okay lang, pero preference ko kasi yung totoong babae." May okey. May So, sasabi ng gano'n, totoo, okey. oo, may gano'n, may gano'n. So, fine, oo, medyo nakakaawa din yung tao kasi gusto mong mag-dress up na as babae tapos hindi ka treated as babae. Pero yun nga, eh. Pero kasi hindi naman talaga sila okey lang na ano, okey lang na mag-dress up, pero kung ipipilit mo na, "Uy hindi ano, babae ako." Pero yun nga, eh, pi okey lang yun na yun nga ipipilit mo, irerespeto namin ikaw, Hmm. respeto namin siya, respeto natin siya. Pero ang problema, ba't hindi niya nirerespeto yung preference nung ibang tao, Well, the people sarado daw ba yung ano, yung trans around him. woman? Baka dahil sa naka-pulpit gago. So, yun, hindi parang bakit yun laging tanong ko, eh, bakit yung majority ng Bakit tayo population mag-a-adjust? yung mag-a-adjust? Parang it's mind-blowing para sa akin. Hindi ano, um, hindi naman ako against, eh. Nagtataka lang ako na parang bakit may ganong nilalaban. Wala namang kumakalaban, eh. We respect them and ang sa'kin lang is bigyan niyo kami ng time para maintindihan 'yan. Hindi naman lagi lahat 'yan pag-atake, eh. And baka kailangan din kayo mismo bigyan din niyo ng time yung mga sarili ninyo para tanggapin ninyo kung ano kayo, kung Pero ano yung gender mo. alam mo Tristan, ako ay natutuwa dahil ito lang siguro yung ano, advantage ko over sa'yo. Sa Pilipinas 'pag nagkamali ka sa pronouns, walang magagalit sa'yo, eh. Ewan ko lang diyan sa Australia kung may magagalit Hindi, sa'yo 'pag tinanong ko yung sa anak ko, yung sa non-binary. oo. 'Pag nagkamali ka ba tinawag siya na she? Kasi babae, Oo. magagalit ba siya? Sabi ng anak ko, "Hindi, it's okay naman daw." Dun sa bata, Ah. sabi, "It's okay if you make mistakes because I do get it, I do understand, blah, 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 blah." So, okay naman. Dito naman hindi yung nagwawala yung mga tao, eh, 'pag nagkamali ka and Hmm. hindi gano'n kadami yung woke dito sa Australia. Yung mga napapanood natin sa internet, karamihan niyan parang nasa Amerika, eh. So, yun. Pero yun, ang huling masasabi ko lang talaga dito is, it's all about acceptance sa totoong identity mo. And, kung masyado kang loud and proud, it just shouts insecurity para sa akin. Kung secured ka sa sarili mo, secured ka sa identity mo, no need to be no need na ipagsigawan, no need na ipaglaban. Ang importante kasi lahat diyan, it all starts within yourself kung tanggap mo yung sarili mo. Kung tanggap mo yung sarili mo, whatever other people say, walang magagawa yon. Meron kang armor and ano ka, bulletproof ka dun.
Oo, gaya niyo si Garlock the Destroyer. Gorlak, di ba? Di ba? Oo, talagang kahit sabihin na ang taba niya, na pero akala talaga nila na na babae si Garlock Hindi ba babae si Gorlak? Hindi, lalaki pare, transgender yan. Putang ina. Pero yan, di ba? Comfortable siya sa sarili niya. Oo, kahit anong isuot niya, kahit nakapang wrestling outfit siya, G pa rin. Gorlak the Destroyer. Pangalan yan. Ayun, actually ako, yun na yung final word ko. It's all about acceptance. And security sa sarili mo. Yun. Ako siguro ang final word ko lang din dyan ay yung inyong gender preference ay parang religion. Ay, sorry. Yung pronouns nyo ay parang religion. Kung hindi nyo pwedeng isapilitan sa akin kung ano yung beliefs nyo. Ganun din yung kung ano yung beliefs ko din. Kaya kung ang workaround ko lang dyan tatawagin ko na lang kayo na sa first name nyo para walang away. Tama. Oo nga, maganda nga yung tawag ang first name. Pero yun, tapos syempre babasahin natin yung mga kagaya ng sinabi ko nung past episode. Babasahin natin yung mga comments sa previous episode na ito na, babasahin ko na, Ingo. Hindi, Tristan. Ako na magbabasa ng mga comments dun sa previous episode natin na episode 28, mga tatay nyo may anxiety. Galing kay Jangaru, mag-isa lang ako sa condo, iniwan ako ng girlfriend ko, and since wala na yun, mapapagkwentuhan ko, medyo tumaas anxiety ko tulad nung pandemic. Sabi ni Levin Deacon, anxiety ko pag na-delay ang sahod. Pareho tayo, Levin. Bet Kokteb. Nung time na nililipat kami ng sariling bahay, raised and born sa Tondo, tapos migrate sa Pampanga, 80% gastos yung iniisip. Pang gate appliances, etc. Yung 20% more on security kasi wala kaming kilala. Oo, mahirap talaga pag nag-relocate ka talaga. Maninibago ka tsaka may mga adjustment. At sabi ni Aris Montero, 857, takot na hindi mabigay needs sa pamilya ko. Ayun, same sentiments, Aris. Feeling ko majority naman ng mga tayong mga tatay or tayong mga lalaki yan yung nasa top of their head ay mabigay yung needs ng pamilya. Sabi ni Rex Biglang Awa, same kay Tristan, anxiety nung nagsimula dito sa Australia. Feeling tama ba ang desisyon na magsimula ulit? Na wala lang noon magkaanak. Kasi naisip ko mas madaming opportunity ng mga bata dito. Sabi ni Chiknu, lately nararamdaman ko din sa work na parang walang nangyayari at na-frustrate din ako. Salamat din sa boss ko na appreciative. Siya nagpa-realize sa akin na importante ako sa office namin. Sabi ni Herbs, nung namatay nanay ko while I'm here in Canada, tapos nabili kong ticket pa uwi ng Pinas ay may via US, tapos hinanapan ako ng US visa kasi need pala yun. Oo nga. Ganon? Di ba kahit di ba layover lang yun? Anyway. So, in short, nag-stay ka sa airport. Sabi ni Armin Berry, Ordinanza, anxiety na may persistent depression ako pero wala ako oras para sa sarili ko and put siya mahal ng psychiatrist. Siguro kung nasa States ka or nasa ibang bansa na mahal yung pa-check up, uso naman yung Zoom consultation . So baka magpa-Zoom consultation ka na lang dito sa Pilipinas. Yung sa akin, 2,000 lang . Sabi ni Aja Arellano, yung nawalan ako ng work and di mo alam kung paano makapag-provide sa girlfriend ko na malapit na mga anak. Ay, oo nga.
Yan yung medyo kakaba-kaba. Ayun, salamat sa mga sa mga nagbigay ng comments doon sa previous episode. Magano lang kayo, magsulat lang kayo dito sa sa comments dito sa episode na to at babasahin din namin siya sa next episode. Yan. So, dito na natatapos to. So, okay na. Salamat mga papa. Hanggang sa susunod na episode, Salamat mga papa.